Klinika on Air, usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika on Air. Samahan si Dr. Edwin Bien tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika on Air, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Mga wastong gabay para sakit ay maiwasan. Klinika on Air. Narito si Dr. Edwin Bien kasama si Andrea Bien. Okay. Merry Christmas in St. Louis, Missouri, especially my daughter Madison, who will be 4 this Christmas. I'm going to miss opening up presents with her and watching her face and seeing her face on Christmas morning and watching her, experience all the new experiences that Christmas brings. Can you feel it? Sit in the air. Malapit na mga kaibigan ng Pasko. And of course, mga kaibigan, patuloy pa rin po ang pagsusubaybay dito sa ating programang Klinika on Air. This is Dr. Good on Air. And of course, ngayon ay Lunes na muli. And of course, every Monday, mga kaibigan, we talk about wellness. Hindi po ninyo napapakinggan yan sa mga usual radio programs kasi ang nadidinig niyo po doon ay tungkol sa mga medicines that they usually prescribe mula sa mga hospital. But of course, you can combine those with medicines with some natural products, some natural advices sa mga health campaigns at ganun din, changes in lifestyle. Dahil hindi po nasa tableta lang ang ating kagalingan. Nasa pagbabago ng ating pananaw sa buhay. So, if you're driving right now, mga kaibigan, it's Christmas. Almost. Yan. Wag po kayong mawawala dahil ang magiging talakay natin related sa Christmas. Of course, we have Miss Andrea kasama natin. Good evening to you. Good evening po, everyone. Hi. Saan ba tayo galing kanina? Galing tayo hospital, no? Yes. 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 We'd like to say hello to Dr. Dr. Rylan. Rylan. Yes. Dr. Rylan Flores is listening right now. Yan. Of course, kasama natin some basketball players. We met another one sa isang restaurant, another basketball player. Hello and good evening to all of you. Ayan. So, alam mo, pag-usapan natin, Miss Andrea, tungkol sa enzyme therapy po. enzyme as part of therapy. Alam po ba ninyo, mga kaibigan, na tayo ay kain ng kain lalo na pag malapit na ang Pasko. Di ba? At ang kinakain natin, kadalasan puro mga hamon. Kadalasan puro bacon. Si Tala mahilig sa hotdog. Puro mga junk food ang kinakain ni Tala. Ayan. Si Jim puro inom. Ayan. Alam mo yung mga ganyan ang mga ginagawa natin sa ating buhay. Although nabubusog po tayo, hindi sapat yon para magbigay ng sustansya sa ating katawan. Contrary to the belief ng marami na ang karamdaman ay ipinamamana lang ng ating mga magulang, marami sa ating mga karamdaman, including, alam po ba ninyo, pati diabetes, Miss Andrea, alam mo ba? Talaga po? Diabetes. Kasama na rin ang heart diseases. Okay. Kasama na rin ang stroke. Aba, ngayon nga, nakita nila, ipinalabas ng WHO. Recently lamang, mga kaibigan, kung nabasa po ninyo sa lahat ng pahayagan, finally, ang WHO inadmit na ang sobrang karne, lalong-lalo na kung yung karne ay cured meat, gaya ng mga bologna, gaya ng mga, no mentioning of the bra, ano pa mga alam mo na cured meat na pinagkakakain nyo sa bahay? Mga tosino, mga longganisa. Yes. According to WHO, it may cause colon cancer. So mga kaibigan, right now, if you are interested in our topic, maaari na po kayong mag-text o kaya pumunta sa aming mga media link. Bisitahin lang po ang aming website. It is 8trimedia.com. Number 8, trimedia.com. Or, puntahan Makikita din po ang mga links sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Pati na din ang mga contact sa text line 0977-342 0977-342-1644. Yeah, if they're interested na maki-join sa discussion natin mamaya, no? Okay, and our hotline po is 412-0288. ayan, pakiulit.
0917-412-0288. Ayan. So mga kaibigan, thank you very much. Ngayon, another advertisement po natin. Ikaw ba ay nakikinig sa DCRJ 810 araw-araw? Pwes, ito na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text ng inyong greetings o mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kakalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address at magkakaroon ng chance na manalo ng isang brand new, ano sa palagay mo? Tablet? Netbook, Android tablet, tama. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino, handog sa inyo ng 8Try Media. Okay, so let us introduce our mga guests na, no? So I think you have the names of our guests. May mga sarili silang, kumbaga, ang inyong likod ay Dr. Good on Air. Yung mga guests natin, may mga codes din on air. And of course, kasama natin si Miss Mary O. Yan. Napakabait niya. She has agreed na siya muna magkodakan, magpicturan sa atin. Ayun. And on your left, immediately on your left? On my left po is Mr. Gary O. Yan, Sir Gary. Good Pati evening kayo? po, Doc Ben and Miss Doc Andrea. Doc Good, yan. Okay. Magandang gabi po sa lahat po ng tagapakinig po ng 810 kHz DZRJ. Kakamali pa yun. Sige Ayan, po. maraming salamat, Doc Sige po. Gary O. Alright. Thank you. And we have? We have Dr. Matt Martin. Isang masaya at malusog na gabi sa iyo, Yeah. Doc Good, Andrea, at sa inyong tagapakinig sa buong mundo. Ayan, maraming salamat. A lot of people are listening right now kasi alam mo, Doc Martin, at this time, some people are already nasa cars nila, Okay. nakikinig na, at alam mo naman kung ilan ang mga coaching nasa EDSA ngayon. So Totoo sila ang yan. ating mga listeners. Mm. Marami silang matututunan sa atin today. Yes. tama, Doc. Yeah, oo. marami sa ating matututunan. Yes. At ang magiging talakayan natin is about enzymes. Yun. Enzymes. Many people do not understand ano ang enzymes, para saan ito sa ating katawan. So, siguro gagawin natin batuhan ng question, ano? Okay. Tama, Doc. Alright, so, but Miss Andrea would like to start with some questions and then we pass on to the next gentleman, ha? Yes po. Sige. Alright. Mr. Gary O, ano po ang enzymes? Yes, this is a very important no sa katawan po natin. Ang enzymes po ito po yung taga-dissolve po ng mga kinakain natin like yung carbohydrates. So siya rin po ay catalyst, no. Pag sinabi natin catalyst, from big substance into smaller substance, no. So Ang enzyme, catalyst. catalyst, yes. Mula sa malalaki, Malalaki hanggang sa pinaliliit natin. natin. So, halimbawa, nilunok mo ng buo yung... ano ba ang kinilunok mo ng buo? Isang buong mangga. Ayan. Ayan. So, So, kailangan mo ng enzyme Ayan, to break it down. break it down. So siya po yung with chemical reactions, no. So yung enzyme po ngayon ang kumakain at pinapaliit niya po itong mga substance na to para ma-absorb po ng ating katawan. Like for example, yung protina, no. So para ma-absorb sa katawan natin at pumunta sa muscle. Okay. So through enzymes, yun na po, nagkakaroon siya ng chemical reactions. Aha. So nagkakaroon ng development yung ating pong mga muscles para gumalaw. Ganun. Ayan. So, Alam mo, sa kaalaman ng marami, Miss Andrea, si Doc Gary O is a wellness consultant. Ibig sabihin, together with Miss Mary O, they go around different companies in different parts of the country. Ah, May mga pictures pa nga sila outside the country, no? yes, At Doc. nagle-lecture sila sa Yeah. mga taong masasama ang ugali. Hindi po, Doc, hindi po. Masama ang ugali sa pagkain. Yun. Yun. So that's why we have this program. We call it Health Information Campaign. Yun. So gusto po nating i-send sa mga tao na maging aware sila sa lifestyle nila. Mhm. Kanina so- pinag-usapan natin na Doc Matt, no? Yung lifestyle Ano sa palagay mo ang nagbago na sa lifestyle ng Pilipino ngayon? Sige, Doc Good. Ganito. Siguro samantalahin ko muna duktong kay Dr. Gary O para dun sa mga tagapakinig mo na nasa sasakyan ngayon. Okay. Ano bang enzymes? So kung ang katawan ng tao ay parang sasakyan, Aha. ang enzymes ay yung spark plug. Yun. So ito ang spark plug ng iyong katawan. So ito yung spark plug ng iyong sasakyan. So Ayan. kailangan although ang iyong katawan maraming parte, ang Mhm. sasakyan mo maraming parte, may makina, may tambutso, pero ang hindi na natin napapansin, ang hindi natin nakikita ay yung spark plug Aha. na napaka-importante ng papel na ginagampanan. Maganda nga ang makina mo, car wash nga, engine wash nga, pero ano ang kondisyon ng iyong spark plugs? Oo.
So napaka-importante ng spark plug. So ito yung enzyme ng iyong katawan. Tatlo yung enzyme na meron ang bawat isang Before tao. we go Yeah. into that, Doc Matt, magpo-pause lang tayo para sa ating time check. Yes, ang oras ngayon ay 6:15 ng gabi. At kung nag-enjoy kayo mga kaibigan, we'll be back. Nangangalaga sa inyong kalusugan, DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Tri-Media Pro Incorporated. Mabuting paalala mula sa SSS. Layunin ng SSS na mga benepisyo ay agad na ibibigay sa panahon ng pangangailangan. Bilang miyembro, siguruhing kontribusyon ay laging sapat at on time. Mga loan ay mga pribilehiyong napakinabangan. Maayos na pagbayad nito ay pagsigurong sa muling pangangailangan, ito ay agarang maaasahan. Mabuting paalala po muli, siguruhing nasa ayos ang ating SSS membership upang benepisyo at pribilehyo ay hindi naaabala. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 in the morning. This is still a developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inuwiya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medicol 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medicol 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medicol 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng One Complete Wellness Center, your home for natural treatments and healing. For inquiries, call 709-5724. Mga wastong gabay para sakit ay maiwasan. Klinika on Air. Narito si Dr. Edwin Bien kasama si Andrea Bien. Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating pre-Christmas edition. Ayan. Nakalimutan ko yung palakpak kanina eh. Nung nag-introduce kaya napatingin sa atin si Jim. But at least naihabol natin doon sa ating mga panauhin. Maganda yung nagiging talakayan natin kanina, Miss Andrea, no? Yes. Si Doc Matt was talking about spark plug. Nasubukan ko na kasi na pangit yung spark plug na nailagay sa akin, made in China ata. Sinubukan ko umakyat sa Mega Mall, hindi makaakyat yung sasakyan. So talagang napakahalaga ng spark plug. Kahit gaano kaganda ng kotse mo, kahit bagong kinis pa yan, pag ang spark plug mo masama, talagang hindi yan tatakbo ng maganda. Ang nangyari dun sa kotse ko, parang inuubo-ubo pagtakbo. Yeah. So that is enzyme. And now, si Doc Matt was talking about several kinds of enzyme. Babalik po tayo mga kaibigan. You're listening to DZRJ 810 kilohertz every Monday edition tungkol po sa ating talakayan on wellness. Doc Matt, tuloy ka. This is sinasabi mo. Doc Good, actually, ang katawan natin may tatlong klaseng enzymes. Natawag na food enzymes, digestive enzymes, at metabolic enzymes. Food, digestive at metabolic. Nung pinanganak lahat tayo, lalo na dun sa mga nag-breastfeed sa atin, actually, lahat ng mga kailangan natin immune enzymes nasa gatas ng ina. So breast milk. Breast milk, nandoon ang sikreto Kaya lang, syempre, hindi naman tayo lahat hanggang ngayon nagbe-breastfeed. Except for one guy na kilala ko. His name is Anthony.
He wants to drink breast milk. Matanda na siya, gustong naghanap ng breast milk. Yes. Okay. Go ahead, Doc Matt. Yun. So, yung breast milk actually ng ating ina, lahat ng mga Doc Good, lahat ng mga antibacterial, antifungal, antibodies, nandoon siya. I see. So, kaya lang, dahil hindi lang breast milk, ang good news is, actually, meron pang ibang sources ng food enzymes ito. Ito yung mga gulay, prutas, yan. Mamaya babanggitin natin ano yung mga espesyal na prutas na yon. So, you were saying food enzyme, metabolic enzyme, and digestive enzyme. So, that's very important. Yes. Okay. We'll go to the next question for Doc Gario. Doc Gario, about po dun sa enzyme, ano po ang contribution nito kay Dr. Otto Warburg? Anong connection? Connection, yeah. Actually, si Dr. Otto Warburg, isa po siyang Nobel Prize Award winner siya. No? Twice po siyang na-awardan. Siya po siyang German. German si Otto Warburg. Yes. So, nanalo ng Nobel Prize. Dalawang beses po. So, pag sinabi pong Nobel Prize Award ito, so malaki pong contribution niya sa humanity for this project or this research. No? Siya po ay nasa medicine din po siya at saka siyang ang sinabi niya. Okay. So sa lahat po ng ating pagkain daw, kung lahat ng prosesong pagkain wala pong enzyme ito, o tayo po ay magkakaroon ng matinding sakit. So siya rin po ang nakapag-discover nito, yung sakit na cancer, no? At siya rin po siya rin po yung nakakita ng kung saan nanggaling itong cancer cell na to at kung ano din po yung magiging cure. So according sa research niya, nakita niya rito yung ating pong macrocells o yung ating cells na doon sa loob nito may tinatawag tayong microcells o yung mga maliliit na cells. So nakita niya doon yung mitochondria. Okay, mitochondria. So, yeah, is the powerhouse of the cell. Okay. So that mitochondria, mayroon po itong electrical impulses which is aabot ito ng 90 millivolts, no? Okay. Pag below na po tayo doon sa electrical impulses na to, doon na po nabubuhay ang cancer cell. That's why kung nag-malfunction po ang ating o nagkaroon po ng dysfunction ng ating mitochondria, doon na po nabubuhay ang cancer cells. Ibabato ko yung question about cancer and enzyme kay Doc Matt, ano? Alam po ninyo mga kaibigan, may background po si Doc Matt in nutrition. Is that correct? That's correct. So, ngayon po, can you say something about that? Kasi maraming mga tao hindi pa rin alam na may relasyon pala ang enzyme sa cancer. Napakalaki nun. Actually ganito, yung katawan kasi natin, kung balanse lang sana tayo, nung pinanganak tayo, meron dapat tayong sapat na digestive enzyme at sapat na metabolic enzyme. Yan yung napaka-healthy na katawan. Ang problema, kapag ang isang tao, processed food, junk food ang kinakain niya, kailangan ang katawan na to mag-double time. Okay. Kailangan ng mas maraming digestive enzymes para ma-process ito. Okay. Hindi naman biglang dadami ang digestive enzymes, diba, Doc Good? And yet, you ate, halimbawa, kapag holiday, 3 malalaking hotdog kagad, diba? Yeah. So, ano ang nangyayari ngayon sa bituka natin na hindi natin nakikita? Okay. Ang ginagawa ngayon ng katawan natin ngayon na hindi natin nakikita, para magkaroon ng mas maraming digestive enzymes, kino-convert niya yung metabolic enzymes papuntang digestive enzymes. Okay. Doon na nagsisimula una yung problema. Hindi ka na balanse ngayon. Alright. Dahil mas kailangan mag-work double time, wala ka ng metabolic enzymes, kinonvert lahat ng katawan mo ng digestive enzymes para lang matunaw itong processed food o junk food. Ano ang problema ngayon kung wala ka ng metabolic enzymes? Okay. Dito na nagkakaroon ng problem na hindi na nagme-metabolize ka. Alright. So, konti lang ang kinakain mo. Sabihin mo, Doc, bakit ganito? Konti lang yung kinakain ko. Tumataba ako. Lumalaki ako. Okay. Hindi ako naglo-lose weight. Alright. Yan ang isa sa sagot. Yung metabolic enzyme mo nawala, nailipat ngayon sa digestive enzymes. Doc Matt, maputol ko lang kayo sandali. Where did the metabolic enzyme come from? Ginagawa mo ba yon o dati nang nasa katawan mo yon? Nasa katawan natin yun, pero may mga sources nanggagaling sa prutas, nanggagaling sa gulay. Alright. Yan ang nagbibigay ng metabolic you're enzymes. You're actually stealing from the body. Yes. Ng metabolic enzyme para mailagay sa digestive enzymes. Teka, Doc Matt ha,
kanina mo pa sinasabi ang prutas at gulay. Wala bang metabolic enzyme sa adobo? Ayan. O kaya, alambawa sabihin ko bacon. Wala bang metabolic enzyme dyan? Actually, Doc, makisingit lang din po. No? Oo. Ito po yung tinatawag natin mga dead enzymes. Dead enzyme. Especially pag ito po yung proseso na, nagkaroon na po naluto na sila. Kasi ang enzymes po sa totoo lang very sensitive into heat yan. So pag umabot na po ng 48 degrees, no? 48? Yes, 48 degrees lang. Malayo pa sa boiling point 'yon. Exactly. 100 degrees ang boiling point. So therefore, pag 48 degrees na 'yan, pag kinain na po natin ang isang food na naproseso po through heat, no? Okay. So namamatay na yung enzyme. So that's why we are eating dead enzymes. Wait a minute. Maraming mga kababayan natin nagsasabi, Miss Andrea, Yes. marami kong kinakain gulay, pero yung gulay nila Overcooked. sinigang. Yan. Yes. Overcooked. Tama. Nakuluan na 'yun So what would you say? These are dead enzymes already in the food? Yes, basta kumulo na po yan, umabot na po ng 100 degrees Celsius, no? So, kumulo na So, Wala na. patay na. Hindi mo napunta sa sabaw, higupin ko yung sabaw na. So, wala doon. Wala na po doon yung sa sabaw. Dead enzymes na po yung ating nakakain. So, sa loob na po, pupunta na po tayo doon sa digestive enzymes. Kung ano po, no? So like what Doc Matt said, kukunin mo yung metabolic, kung gagamitin sa digestive, hindi ka na balansyado, doon papasok ang karamdaman. So, yun. Ako, number 2 question pa lang tayo, no? Miss Yes. Andrea. O sige, go ahead with number 3. Yes, another question. Ano po ang sumisira ng mga enzymes? Actually, marami po, no? Especially sa pollution, no? Pollution Number is 1 na yon, no? So, air pollution, water pollution, kasama yan, no? Marami pa, no? Yung pagkain natin na mga inihaw, na mga pagkain, hindi natin alam. Yung mga charcoal, no, na pumapasok. Grilling? Grilling, yung grilling. Pag-grill? Yung pag-grill, no? So, yun po yung isa sa mga factor na bigay po ito ng cancer cells sa ating katawan. And then, marami pa po. Do you have any addition to Siguro yung mga pagkain na acidic. Acidic? Acidity, Yes. yan. When you say acidic, maasim, halimbawa sinigang na bangus. Hindi Ano ang acidic food? Actually, meron tayong tinatawag sa medicine na yung power of hydrogen, yung pH level. So, bawat pagkain o bawat bagay, merong pH level yan. So, yung mababang level ng pH, ito yung mga acidity. Ngayon, may direct na kaugnayan. Marami ng studies na nagawa na nag-uugnay sa cancer at sa acidity. Okay? I'll give you some samples of food, Doc Mata. Sabi mo kagad kung acidic o hindi. Okay. Soft drink. Ayan, acidic yan. Ikaw, Miss Andrea, any food na gusto mo? Your favorite food? How about wine po? Wine. Yan, kasama. Ayan, kasama yan, pero yung acidity level niya hindi kasing lala ng mga processed food. Yan. Okay. Calamansi juice. Walang asukal. In fact, kung walang asukal yan at warm water, misnomer yung acidity. Hindi siya acidic. Hindi siya maasim. acidic, yes. Pag nilagyan ko ng asukal. Ayan, at nilagyan mo ng cold water at na-steer mo yan, yan, it will cause acidity. Pag nilagyan ko ng tea para maitawag na iced tea. Yan, lalo na kung processed. Yung powder iced tea. Pero kung actually yung green tea na extracted from green tea, napakaganda sa katawan yan. Pero yung iced tea na matatamis sa mga fast food. Acidic yan. Ang acidity niya nasa rooftop. Nasa tuktok. Yan. Nasa tuktok yan. Karne, Doc Matt. Ayan, lalo na kapag ito ay hindi grass-fed na karne. Yan, kasi yung mga grass-fed, walang problema yan. Oo, pero kung ano-ano nang napapakain dyan, hindi malinis ang tubig, ayan, acidic yan. Acidity yan. O na-stress, maniniwala ba kayo na hindi lang tayong tao, kahit yung mga hayop pwedeng ma-stress? Na-stress ang hayop? Pwedeng ma-stress yan. Lalo yung sa mga yung mga katayan, yan ang hindi natin alam Pag na-stress ang hayop, baboy o baka, ang acidity niyan nasa rooftop. Ayun. Mga kaibigan, nag-e-enjoy ba kayong muli dito sa nagiging talakayan natin? I'm sure some of you have questions, pati na rin yung mga pagkain na paborito ninyo
na gusto po ninyong i-text sa amin at tanungin kay Doc Matt kung ito ay acidic together with Doc Gary O. Text lang po sa 0977-342-1644 or call us at 412-0288. Magpo-post lang po tayo for our few reminders. Ang oras ngayon ay 6:30 ng gabi. All right, the time now is 6:30 in the evening. Let's pause. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Nangangalaga sa inyong kalusugan, DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng 1 oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Trimedia Pro Incorporated. Mga wastong gabay para sakit ay maiwasan. Klinika on Air. Narito si Dr. Edwin Bien kasama si Andrea Bien. Nagbabalik tayo, mga kaibigan. Thank you, Jim, for being there. Sa mga maling napipindot ko. Okay. Ang ganda ng music natin, ano, Miss Andrea? Sobra pong ganda. Ano to? Prelude sa kanilang mga ihahanda ngayong Pasko. Alam mo, magagalit sa atin, yung mga nanay na naghahanda ng food. Tama. Kasi tinira ni Doc Matt. Sabihin nila, ano pag ihahanda namin? Anong drinks? Water? Water na lang. Water na lang. Anong food nila? Salad. Salad? Salad and salad. Eh, hindi mo pwedeng pakuluan yun. Magagalit si Doc Gary. Oh, hanggang 48 degrees. Fresh na lang. Fresh na. Mga raw foods. Can you imagine yung handa mo sa iyong Pasko? Puro mga fresh, raw food. Okay, let's go fast dahil ang daming mga katanungan, mga kaibigan. Yung iba po rito ay mga text questions that we have prepared already at maipasa natin sa ating mga panuhin. Alright, next question please. Doc Gary, ano po ang mga karamdaman pag kulang ng enzymes? Yan, so nagkakaroon na po tayo ng mga iba-ibang karamdaman sa panloob ng katawan natin, no, especially sa digestive system natin. Nagkakaroon na tayo ng flatulence, Flatulence, meaning? Ang tawag namin po dito, minsan dighay, diglo. Diglo. Dumighay ka sa ilalim. Dumighay ka sa ilalim. Yan. Alright. Ayan, constipated na, hindi na regular yung kanilang bowel movement, no? Nagkakaroon na ng irregularities. So, pag sinabing regular, dapat po, kung 3 times ka kumain sa isang araw, 3 times ka din mag-defecate. Dapat. Kaya lang yung iba, every 3 days. Yun lang. So, masama na yun. So, constipated na po. So, toxins na po yung nakukuha natin sa sa digestive system, especially yung sa reabsorption. And, of course, doon na po yung pagkahina, yung hindi tayo makatulog. Ang daming mga signs and symptoms na tayo po nagkukulang ng enzymes. Especially pag tayo po yung may tinatawag na early aging. So, early aging? Yes. Yung mabilis tumatanda. Yan. Yung pagputi ng buhok, pagputi ng mukha. Yan. So, acidic na nga, ika nga. Ganun pala yun, ano? So, malaking factor po yung yung pH level talaga na nakakasira doon sa especially yung acidic nga ng ating mga enzymes. So, so doon na po na para yung ating enzymes ay lumakas. Yan. So, kailangan na po nating palitan yung ating pong mga lifestyle. So, kailangan natin ng mas alkaline base po. Yung pH level po natin, sabi nga po yung normal values niya is sinasabi ni Doc Matt kanina, yung acidity level natin. So kailangan natin malaman yung normal values ng katawan. So dapat malaman mo kung ikaw ay acidic na when you have the following kamo. Yes. May indigestion ka na. Indigestion na. To say it crassly, ututin ka na. O kaya
meron ka ng constipation. Constipated na siya. O kaya, you look older than your age. Iyon. Yeah. Tsaka, Doc Matt, no, pasantabi lang po sa mga kumakain. Kung maaari din, i-check din po nila yung kanilang mga fecalis o yung dumi nila. Why? So, malaking factor po ito, no, yung kanyang kulay. Ang gross mo naman. Ang gagawin mo rin, inspectionin mo? Inspectionin din nila kasi ito yung tinatawag na sila na rin mismo yung tumingin kung talagang marami ng patay na enzymes or hindi paano na gumagana malaman? enzymes. No? Susundutin mo yung stick? Especially yung kulay po, no? Yung kulay? Yeah. Yung kulay po nito, kung ang kulay niya ay parang clay na, yung clay, parang grayish? Grayish. Unhealthy na po yun. Unhealthy Oo, ang ating digestive, may malaki na po tayong problema, no? Pero pag kulay dilaw yan, yun po yung mga healthy. Healthy pa. Healthy pa. At saka, i-check nila baka kulay, yung size po, no? Kasi ang bata, pag pumupo yan, malalaki yung kanilang dumi. Pag tayo po'y tumatanda na, so ibig sabihin, yung lining ng ating colon, kumakapal na, so lumiliit na po yung dumi natin. So pag maliit ang dumi, masama? Yan, may signs na po yan. Pag kulay gray, masama? Iyon, opo, no? At saka yung sizes, no? Minsan may mga na dumi na naririnig ko na parang kambing na. Bilog-bilog naman. Bilog na. Ay, may laking problema na po yan sa digestive system natin. Iwanan muna natin ang usapan dumi. Kaya Doc Matt naman tayo. Your next question, please. Yes, Doc Matt. Ano ang role ng enzyme therapy for colon? Okay. Ganito. Yung Doc Good, kasi yung enzyme therapy, isa itong bagong field ng medicine. Wow. Okay. So, ito yung mga bagong siyensya ngayon na nauugnay nila na basta kasi yung hindi mo naman pwedeng ibaliktad ang nakaraan. Okay. Kung ano man yung damages na nagawa sa katawan mo, hindi mo agad-agad ma-undo yan. Pero, merong na-discover ang medicine na pwede pala nating i-reboot yung body, yung katawan. Computer. Parang cellphone, di ba? Kung yung mga tagapakinig mo, minsan, punong-puno, nag-open sila ng apps, maraming apps na na-open, di ba? Ano nangyayari? Nag-hang. Nag-slow down yung phone. Nagsuslow down, di ba? Oo. Ang kailangan gawin doon is i-reboot. Pag ni-reboot mo, ano mangyari? So, ang pag ni-reboot niya, ibabalik niya sa normal functions niya. So, kaya lang, kung gaya ng pag-reboot ng cellphone, hindi agad-agad 1 second yan. So, ganun din ang katawan natin. It will take time for you to reboot. Pero itong enzymes therapy, ang bagong field na na-discover nila para i-reboot. Ngayon, para lang masagot dun sa tanong ni Andrea, ngayon, doon sa mga napapansin ng mga tagapakinig mo, Doc Good, na minsan nagdumi sila, okay, na medyo hindi magandang amoy. Ang ibig sabihin lang niyan, nag-ferment na sa loob ng tiyan natin. Hindi magandang sign yan. Merong bad bacteria na na-form na yan dyan. Yung bad bacteria kills your enzymes. Yan ang direct relationship nila. So, pag ang baho ng dumi mo, sobrang baho? Ibig sabihin yan, palatandaan yan, may naburo, na ferment na sa loob ng bituka mo. Ang naburo na yan, chances are bad bacteria yan. And that kills enzymes. That kills your enzyme, and that promotes, so kung wala kang enzyme, wala kang immune, yung cancer cells mo at acidic ka pa, namamayagpag siya. So now you can develop the cancer. So you develop out by default the cancer. So lahat naman actually may cancer kaya lang yung nagiging malignant. Okay. Yan yung mga factors. Wala kang enzyme, mababang immune cells mo, at acidic ang katawan mo, perfect formula yan. So actually, yan lang yung formula na dapat natin tignan ng mga tagapakinig mo, na dapat hindi acidic ang katawan, may fresh flow of enzymes na pumapasok, at dapat napakaingat sila dun sa mga stress, yung mga paninigarilyo, pag-iinom. Alam mo, Doc Matt, that answers a lot of the questions. Dun sa binanggit mo maraming mga babae who will come to us and say, Dok, bakit ako nagkabukol sa suso, naging cancerous? Wala naman sa pamilya ko. Hindi naman ako naninigarilyo. Ang hindi natin nalalaman, yung diet plays a big role, no? Lifestyle. Yung lifestyle. Sabi mo, baka mamaya puro bad bacteria na. Yun laman ang kanyang tiyan. Yes. So yung mga kababaihan po dyan, if you have cysts in your breast right now and you're listening din sa programa natin, whether you're driving or you're a passenger, ay nako, kailangan po maalagaan ng inyong katawan, not necessarily by operation kaagad. Yes. Enzymes
could be part of a therapy, a natural therapy. Tama po? Yes. Ayan, mamaya alamin natin, saan natin kukunin itong mga enzymes na to? Hindi naman pala pwedeng magpakulo tayo ng kangkong araw-araw. Kasi pag pinakuluan, patay na yung enzymes, no? Yes. All right. So, I think your next question goes to Doc Matt again. Hindi ko babasa. Okay, go ahead. Doc Matt, ano pong pH balance? pH balance, nabanggit mo yan kanina, Doc Matt eh. Acidity, etc. Sige, Doc Dario. Yeah, actually ang ating pH balance yung power of hydrogen, no. So ito po yung ang normal value, sabi ko nga po kanina sa katawan natin, at least 7.35 to 7.45. So ibig sabihin 7.35 to 7.45. 7.45. Yan. Okay. So ang normal teka po, ang neutral pH ay 7. 7. So medyo umangat ka ng konti, naging 0.35, slightly alkaline. Alkaline konti. Yes. Kasi acidity is from 1 to 14 po yung naman yung sa alkaline So 1 to 14. 1 to 14. Ang gitna 7. 7. Neutral 'yon. Neutral siya. Ayun. So maganda, slightly alkaline. 7.35, 7.45. Yes, tama, Doc. Good. Ngayon, kamukha nabanggit kanina ni Doc Matt, kapag puro soft drink ang iyong iniinom sa tuwing kakain ka o kaya iced tea sa mga fast food, it adds more acid to you. Yun. So yung imbis na 7.35 ka, pababa ka. Magiging halimbawa 6.50, 6.5. So actually mayroon naman tayong tinatawag sa katawan natin, Doc, na we call it homeostasis, no. The homeostasis. So kung ang homeostasis po natin, nakita niya na bumaba yung ating pong acidity. So binabalance naman dun sa loob natin. The metabolic enzymes will work for our it. body balances it. Balances it. Kung sapat. That's why the problem is kung ang the homeostasis natin ay nagkaroon ng dysfunction, and that's that time may problema po tayo at great illness po ang ibibigay niya, no. Yan. Okay. All right, sige. Let's have our next question please to Doc Matt naman. Doc Matt, about po sa pH balance, paano po ito tinutulungan ng enzymes? Okay. So, yung enzymes muli. Balik tayo. pH balance ulit tayo. Okay. So, sa pH balance po, actually, lahat po ng mga sa food kasi natin, kapag ito po pumasok sa katawan natin, especially pag good bacteria, no, or this is what we call the probiotics, no. Probiotics are the good bacteria. The good bacteria. So, they are also sensitive sa mga tinatawag po nating acidic, no, na especially sa digestive system natin. Pag tayo po naging acidic, so namamatay sila. Teka muna ha. Para lang sa kaalaman, ng kaokaliwanagan, Miss Andrea, ng ating mga tagapakinig, no? Akala ng maraming tao, pag acidic ka, nangangasim yung tiyan mo. That's Ganun true. ba yun? So, pwede ka bang acidic na hindi mo nararamdaman nangangasim ang tiyan mo? Diba, puro soft drink talaga ininom mo. Hindi po totoo yan. At talagang mangangasim ka talaga. So, okay. So, ngayon, itong probiotics mo, when they enter the body, acidic yung sasalubong sa kanila eh. So, acid. namamatay po sila. So, patay sila. Yes, that's why ang ating pong good bacteria sa loob ay nababawasan, no? At saka yung mga ibang organs natin hindi na makapagtrabaho ng maayos dahil walang kaagapay o kasama sa pag-metabolize or paghati ng mga kinakain natin, no? Yung sa maliit sa digestion natin, sa small particles. So kailangan ng good bacteria for the digestion o proper digestion to happen. Yes. Kaya lang kung pinatay mo na sila, hindi pa sila nagda-digest dahil ang sumalubong sa kanila ay kumbaga sa bulkan, lava. Wala, napatay na sila. So, ano mangyari dun sa kinain mo ngayon na kumain kang burger? Tapos wala kang digestion na nangyari. Ayan. Ano mangyari dun sa burger? So, actually, may mga, yung sa burger, no, nahihirapan na po ang ating atay. So, first natin is defense natin, yung taga-filter po ng mga lahat ng kinakain natin is yung atay natin, no. So, nagkakaroon na siya ng pagkapagod. So, pag napagod na po ito, that's the time, nagkakaroon na tayo ng pakiramdam dito sa tagiliran, no, sa right side, dahil nandiyan yung atay natin, which is the large organ, no. So doon na po, Doc, na nagkakaroon ng tinatawag na yung mga sakit na sumusunod. Kasi pag ang liver natin hindi nakapag-filter ng maayos, so toxins na rin po pag disseminate ng nutrients sa iba-ibang organ, madudumi na rin po yung nakukuha nila. So unhealthy na po din yung mga organs din natin. Miss Andrea, nakadinig ka na ba ng restaurant na ang in-order burger pero hindi soft drink ang kapartner, kundi sabi nga ni Doc Matt, herbal tea? Parang wala pa po. Bakit ka ba? Pag burger ang kapartner soft drink. Soft drinks lang. Tama. Di ba yung burger kailangan nga enzyme?
acid yung iniinom mo, paano na yan? Dalawa na. Adi, kaya pala ang baho. Kaya pala mga toilets natin, ang baho talaga. No? May kilala ako, kasama ka sa bahay, ang baho niya. Pag galing niya ng toilet, talagang ihimat. Pagpasok. Okay, so that is one, no? Nabanggit ni Doc Gary O na ang ating enzymes ay tinutulungan ng probiotics. Tama? Yes. Alright, sige. Next question natin. Okay. Mga kaibigan, we'll pause for a few reminders. Huwag po muna kayong aalis dyan. Our time now is 6:45 ng gabi. Nangangalaga sa inyong kalusugan, DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa iBu Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng One Complete Wellness Center, your home for natural treatments and healing. For inquiries, call 709-5724. Mga wastong gabay para sakit ay maiwasan. Klinika on Air. Narito si Dr. Edwin Bien kasama si Andrea Bien. And you heard it here at DZRJ 810 kHz. Nauna na po kami bumati sa inyo. Merry Christmas. I hope may naihahanda pa kayo ngayong Pasko. Iyahan ninyo ay pre at probiotics. I don't know where you're going to buy that. Pero later on, we have some good news. There are some fruits na pwede po pala ninyong kainin para ma-detoxify ang lahat ng kakainin ninyong bad things ngayong darating na mga holiday season. Wow, maganda yun, ha? May mga paraan pala, Miss Andrea. Yes. I wonder, ano yun, pampapayat? Is that what you like? Yes. Pampapayat? You like pampapayat? Very interested. Payat ka na. Kung hindi pampapayat, pampaliit lang ng tiyan. Pwede. Pwede? Yung mga malalaki ang braso, pwede? Pwede din. Okay, so balik tayo sa ating talakayan dahil marami tayong mga interested people who are listening right now na gusto nila maging sexy before the holiday season para naman sa kanilang reunion, maganda naman sila. Di ba, no? That's true. That's true. That's right. Sige, go ahead. Next question. Doc Matt, ano po ang ibig sabihin ng pre at probiotics? Okay, yung probiotics, ito yung good bacteria para matulungan yung sa digestion. So nakukuha natin ito kapag kumakain tayo ng mga keso, kumakain tayo ng yogurt, yan. Okay. Umiinom tayo ng gatas, yung kimchi, yung mga Koreano. Oo. Napaka natural source yan ng probiotics. Yung mga tinapay na hindi process, wala masyadong chemical. Okay. Actually, yung original na tinapay na harina lang at tubig, mga biblical bread, yan ang natural source ng probiotics. Kaya yung mga sakit natin, lifestyle diseases, wala ito ng mga panahon ng mga lolo at lola natin dahil ito lang kinakain nila. So, actually yung wine basag grapefruit based. Maganda yun. Maganda yan. So, probiotics yan. Ngayon, ang probiotics, it will not live by itself. Okay? Kailangan naman niya to nurture it, yung pagkain. Ang pagkain niya yung prebiotics. Yan. So, yung bacteria mismong probiotic, nangangailangan ng sarili niyang pagkain. Correct. Ang tawag sa pagkain niya, prebiotic. Prebiotics. Nanggagaling yan sa kamatis. Bawang. Wow. Sibuyas. Wow. Yan. So, mga legumes actually. Okay. Berries. Saging. Ayan. So, yellow fruit and red fruit based are very good sources of prebiotics. But preferably, Doc Matt, hindi mo to iinitin. Sabi mo nga kanina. As long as hindi lalampas ng 48 to 50 degree. Ayun. Oo. Kasi napakuluan natin to, namamatay yung sustansya. Oo. Napakuluan ng sobra, na overcook, overboil, nawala yung lahat ng sustansya niya at enzymes. So,
may nakikinig sa atin na gustong bumati sa inyo, Doc Matt. Miss Andrea? Yes, from our listener po, Mr. Marvin Escapili. Magandang gabi po, Doc Good. At sa inyong mga kasama, pakibati po si Nanay Vivian at mga kasama ko sa work, sila Miss Cecil at Ma'am Lea. Salamat po, God bless. Solid na solid listener. Wow, may mga solid listeners ka, nakikinig. Magandang gabi po sa inyo dyan, wherever you are. Good evening po. Good evening. So kanina binanggit ni Doc Matt, no? Probiotics, the bacteria itself, kailangan ng pagkain. Yes. Ibang klase yun Kailangan pakakainin mo sila raw ng kamatis. Di ba, no? Kamatis. Tapos wag mong iinitin. Fresh. Si Manang, alam ko ginagawa niya dun sa chicken niya, pinapatay niya yung kamatis. Di ba, pinapatong niya yung kamatis, niluluto niya? Grilled. So, masama yun. Masama yung pag-grill. Sayang. Sayang, nawawala. Manang, if you're listening right now, si Sante ka na. Huwag nang lutuin. Masama ang pinakakain mo. Puro walang sustansya. Kaya pala ang katawan mo, palapad ng palapad. Ganun pala, no? Pag wala kang enzymes, lalapad ka. Yun. Oh, okay. Sige, you have some more questions, please. Yes, another question po. Ano ang laman ng Optrimax? Okay, now, Dr. Matt? Is that the plum? Tell us about plum. Okay, actually yung plum, prutas yan So, ang meron tayo dito, actually, gaya nga ng palagi kong sasabihin, Doc Good, actually lahat naman ng sagot sa atin, naibigay na sa atin. Nasa prutas, nasa gulay yan. So yung Optrimax na yan, yung plum, among all the fruits na na-discover ng siyensya, actually dalawa yun, yung plum fruit at chicory roots, sila yung pinakamalaki ang porsyento ng anti-obesity bacteria. Anti-obesity bacteria? Meron kasing bacteria na ang ginagawa lang niya is hindi niya hinahayaan na bumagal ang metabolism. Kaya ang tinawag nito anti-obesity. Plum at chicory roots lang ang nakita nila sa mga siyensya na ito yung napakalaki. Tunog imported May Tagalog ba yung plum? Describe na lang ang plum for the listeners na hindi pa nakakita ng plum. Is it round? Bilog yan. Parang ano yan Malit naman sanas. Siguro parang nakakita sila ng champoy. Champoy? Pag na-ferment na yun, Doc, no? Oo. Pero ano yan alam mo yung mga maliit na kasing laki lang yan ng mga lansones parang lansones. Anong kulay? Ano yan? Actually, kulay pula po yun. Parang mansanas talaga. Parang mansanas. Pag na-ferment po yun, lumiliit, no? Lumiliit siya. Parang siyang champoy. Parang champoy. Opo, yun sabi. Pero hindi tumutubo sa Pilipinas. Actually, hindi po, no? So may mga corresponding na bansa po na doon po tumutubo itong plum na to. Pero may anti-obesity, ano yan? Bacteria agent. So this plum po actually is from Taiwan. Actually, maraming source kasi yan. Pag sinabi po natin kasing plum, kung high fiber ba yan, may ganyan bang agent. So yun po yung pinaka-the best na lugar kung saan po lumalaki yung mga plum sa Taiwan. So plum is one of the best fruit, kamukha ng chicory na sinasabi ni Doc Matt, para panatiliin tayong malusog, healthy, at you said anti-obesity. Sige nga, discuss natin ang katabaan. Let's talk about obesity. Sige, anyone who would like to talk about bakit nagiging obese ang mga Pilipino ngayon? Ang daming matatabang Pilipino, Yes. Oo, di ba? Oo, ano ang dahilan bakit nagiging matataba ang ating mga kababayan? Yan, babagsak po dahil doon sa tinatawag po nating lifestyle. So, lifestyle ulit. Opo, tayo pong mga Pinoy ho kasi, especially sa pagkain po. Pagkatapos kumain, ano po yung drinks natin? Sabi nyo nga kanina, soft drinks. So, ibig sabihin po nito, doon na po pumapasok yung napakadaming asukal sa katawan. Alam mo, nakikita ko ring masama na naging bisyo ng Pilipino, yung mga restaurant na nag-offer ng only rice. Yeah, may only rice po. Carbohydrates din ulit. No? Pag sinabi mong only rice, mga 5 tasang kanin na kaya. Yan, isa yan, only rice. The other thing na nakikita ko, eat all you can. Eat all you can. Kasi for 500 pesos, may mga eat all you can restaurants na Buti sana kung eat all you can vegetable o eat all you can fruits hindi. Wala. Pag eat all you can, Doc Matt, ano yan? May lechon yan. What else do you see sa eat all you can restaurant? Lechon,
Kare-kare. Yes, everything na meat, steak. Roast, Mga roast mantika. beef, yan ang mga beef. kinakain natin dyan. So, kapag puro tayo karne, Doc Matt, are you saying it's bad for us? It makes us obese? Well, unang-una, gaya nga ng sinabi ko kanina, the meat products itself are acidic. Okay. And then the protein content, napakaliit. So, kumbaga, ang kayang ibigay ng 5 kilo na karne na sustansya, kayang ibigay lang yan ng ilang gramo ng Karne. prutas o gulay. Yun. So, ang laki ng pinasok mo, ang problema, nahirapan yung digestion mo, maari pa yung meat na yun hindi napakalinis. Maaring yan pa ang pinagmulan ng bad bacteria mo. So, may bad bacteria ka na nga sa katawan mo, nadagdagan pa. You can imagine the multiplication ng bad cells in your body. So, instead na nako-constraint lang yan sa isa, actually, yung katawan natin, yung atay naman natin, siya yung dapat taga-filter. Pero kung sobrang dami na, at may sugat na yung liver mo, gaya nga gawa ng mga bad diets na to, napakalaking problema na noon. So, hindi na niya kayang i-filter itong mga toxins, papasok at papasok. So, sasama sa dugo, sasama sa ugat, sasama sa ibang parte ng katawan natin. So, nanganganak yung problema sa katawan natin. Gusto kong i-reboot yung sinabi ni Doc Matt, ha? Akala ko, ang talaga nakakataba lang, puro carbohydrates, tsaka matatamis, no? Pero minention ni Doc Matt na yung sobrang karne, pwede ring maging cause ng obesity kasi ang hirap palang i-digest nun. Kumpara doon sa pagda-digest mo ng fruits, gulay, and vegetable na madaling i-digest. Correct. Konting energy lang ang kailangan mo. Konting digestive enzymes lang. Dahil nabanggit mo kanina, early in our program, simula ng program natin, pag kulang ka ng digestive enzyme, nagnanakaw ang katawan mo sa metabolic enzyme mo. And you need that metabolic enzyme for other function of your body. Yes. In particular for metabolism. For your metabolism. Yes. Masama ang balanse ng metabolism mo, then that's when you develop diseases, including cancer. Matindi. Ganda ng talakayan natin. May wrong spelling na nag-text kagad. Caller. Yes. Miss Andrea. From her caller, Doc, yung palm Hindi palm. Plum. Plum po, pero palm. Palm ang spelling. Palm ang spelling. Makikita ba yan sa supermarket? Yes. Doc Matt, would you like to say something about that? Is that available sa supermarket or through BWL? Actually, merong di mga healthy shops na merong mga plum. So, pero meron din kaming produkto na plum. So, ang maganda lang dito sa produkto ng plum na to kasi dahil hindi ito nahawakan ng mga kamay. So kinuha mismo sa puno. Okay? So diretso na tong na process. Wala masyadong kamay, wala masyadong mga contamination na sumama dun sa plum. So ang makukuha nila hindi yan isa-spray. Walang formalin. Walang formalin yan, walang preservative, walang processing na ginagawa dyan sa plum. Actually po, ang pagkagawa po ng plum natin is yung pong binuro po siya ng 6 months at binabad po ito sa Powerty. Ano naman yun? Ang Powerty po ay, ang content po nito ay may anti-cancer agent siya. Ito yung pinakamahal na sa China eh. So ang ganda na, may anti-cancer ka na, may anti-obesity ka pa. Yes. I'm very much interested. I'd like to know that number, Doc Matt. Ay mga caller natin, text na. Sige, please, so your number please. 985-8853. Ulit? Ay parang landline yan eh. Oo, 985-8853. Walang tatawag ngayong gabi na. Ang cellphone number is 0917 877 1213. Paulit please. 0917 877 1213. Wait a minute, Doc Matt, no? If they would like to know more, kasi syempre gusto nila, wala ka bang pwedeng mapakinggan na seminars or events ninyo dyan? I heard you have an event upcoming, 21, 22, what? 28? Sa November 28, may Wellness Forum. Wellness Forum? Oo, napaka-importante kasi na... Is that open for everyone? It's open to the public. In fact, we encourage you. So, bayad? Walang bayad ito. Libre? Maraming mapag-uusapan dito. Uy, wow. So, saan sila pupunta? Ito sa Unit 3205,
Robinson 3205 Robinson Equitable Tower. Robinson Equitable Tower. Ayan yung katabi Ortigas. ng Robinson Galleria. Katabi ng Galleria, katabi ng Holiday Inn. So aakyat lang sila roon. Aakyat lang kayo ng alas 10 ng umaga, marami doon. 10 a.m. 10 a.m. 3205. So may mga topics na sa colon, cancer. May topics sa Obesity. halaga ng obesity, sa skin natin, sa mata. Wow. So may Zumba pa dyan. May Zumba. May Bentosa pa. Wow. May reflexology. So basically all natural solution ang ina-advocate namin na hindi yung processed pills, but in fact we have natural solutions na gusto namin i-share sa mga public sa inyong mga tagapakinig. So basta galing sa DZRJ, libre po kayo. Wow. Salamat. Mga kaibigan, it's 7 o'clock. Naku, naubusan na tayo ng oras. You see, when it's very interesting, ang bilis ng panahon. Doc Matt, maraming salamat for coming over. Maraming salamat at marami pa kaming pwedeng maibahagi. Doc Gary O. Thank you so much, Doc Good. And Miss Mary O. Mga kaibigan, maraming salamat po for listening to this Monday edition ng Klinika on Air. Again, this is Doc Good on Air and Miss Andrea Bian. Yes, thank you po for listening. Hi, I'm Lieutenant Colonel Philip Stagg. I'd like to wish my family and friends back in Richmond, Virginia a very Merry Christmas. And I want to send out a Merry Christmas. A Tri Media Pro Incorporated.